Magandang araw po mga kababayan. Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw po, pag-usapan natin ang napakainit na issue ng flood control scam or anomalies na nangyayari po dyan sa DPWH ng ating gobyerno. Alam ko naman na ito pong issue na ito ay lagi nyo rin pong nasusubaybayan sa iba't ibang media outlets kagaya ng TV, radio, newspapers, cable TV at saka social media sa mga cellphone po ninyo. Pero bago po magtapos ang ating vlog na ito ay akin din po kayong i-update na pinaka-latest update ng kontrobersya dito sa flood control para naman makapag-share po ako ng konting info po sa inyo mga kababayan. Ngayon, bakit po ito itinapik na ganito? Legal na pagnanakaw. Kasi po mga kaibigan, mga kababayan, sa aking mga panunood, sa aking observation, panunood sa investigasyon na ito, itong budget, taunang budget ng ating gobyerno, dinadaan po ito sa NEP o National Expenditure Program at saka General Appropriation Act. Ngayon, hindi nadaan po ito sa hearing, no, sa plenaryo ng House of Representatives. Pinag-usapan ito, dinidebate, at mag-allocate po ng pondo para sa ating gobyerno, no. At kung yan po ay na-approve na, no, yan sa yung NEP at saka yung GAA, ito po ay ini-endorse po ito sa mataas na kapulungan ng gobyerno. Ito yung Senado, no. Para aprubahan din po nila. Kasi ganito ang proseso kailangan mag-initiate yung dyan sa House of Representatives o mababang kapulungan ng Kongreso, at ito po ay endorso naman sa mataas na kapulungan ng ating Kongreso. Ito yung Senado, no, para aprubahan din, no. So ito ay kanilang nire-repaso rin, at kung walang problema ipapasa naman ito sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para aprubahan, para yung DBM naman o Department of Budget and Management, ito po ay mabigyan ng pundo o budget sa loob ng isang taon. Okay, so ganito po lang ang ginagawa. So legal po ito mga kababayan, ng sistema para magkaroon po ng allocation ng budget ng ating pamahalaan, na kung saan ginagastusan po dyan ang tatlong sangay ng ating gobyerno, ang Executive Department, o sangay ng ating ng gobyerno, tapos itong legislatura or legislative branch of government o sangay. Pagkatapos ito pong hudikatura o hudikatura na sangay ng ating gobyerno o judicial, no, branch ng ating gobyerno. Ngayon mga kababayan, saan daw, maraming katanungan, saan daw nagmumula yung nakawan? Sa aking mga naobserbahan o na-monitor sa mga investigasyon, ang nakawan daw na nangyayari dyan sa by-camera, ay by-cam na tinatawag, no? Ito daw po ay kunti na lang ang mga nakakaalam nito. For example, sa kaso ng mababang kapulungan, yung Speaker of the House, tapos yung Majority Leader, tapos yung siyempre sa Finance, no, Chair ng Finance Committee. Ganon din po sa Senado mga kababayan, yung Senate President, tapos Majority Leader, tapos itong Chair din ng kanilang Finance Committee, no? So ilan-ilan na lang po silang umaattend. So
Pero ito hindi siguro ito alam ng ng ibang mga ah, mga congressman natin na nandiyan sa House of Representatives at saka sa Senado. So, sila lang nakakaalam. Yung small committee na lang po sila yata eh. Ngayon, diyan na po nagkakaroon ng nakawan daw ayon sa mga balita. Kasi nagkakaroon na dito ng mga insertion na tinatawag. Kagaya nga yung nakita natin na yung isiningit daw ni Senator Escudero sa 2025 budget may 142.7 no, na nababalita na kanyang in-insert no. At ang ano daw nito, ang distribution nito kay Senator Villanueva is 12 billion para sa Bulacan, kay Chis Escudero naman is 9 billion sa Sorsogon, at yung kay Senator Bungo naman ay 3 billion para sa Davao City. Ngayon, pero hindi nababanggit yung ibang senador na may share dito sa insertion nila. Kaya lang nung maging Blue Ribbon Committee Chair si Senator Ping Lacson, kanyang na-discover mga kababayan na ang sabi niya, almost of the senators have insertion. So ibig sabihin, magkaisang senador lang ang walang insertion doon. Hindi natin alam kung sino talaga, no? So pero ang balita baka parang si Senator Riz lang daw yung walang insertion dito ngayon. So yan ang nakakalungkot mga kababayan. So naghahati-hati sila doon sa mga insertions na ginawa, no, ng Senado at saka ng House of Representatives o mababang kapulungan. Pero sa aking sa aking naoobserbahan sa mga hearing na yan, wala naman ako nakikita na yung kung magkano talaga yung insertion ng House of Representatives o mababang kapulungan mga kababayan. All throughout, wala pa akong nakitang sinasabi kung magkano yung insertion nila. Pero ang sabi naman ni Senator Escudero, yung kanilang insertion daw na 142.7 billion, 1% lang daw yun ng insertion ng House of Representatives. Pero nga, ang sabi ko, in my case, hindi ko po nakita yung kung magkano talaga yung insertion ng House of Representatives mga kabayan. So kaya po ito ay akin pong itinapik na legal na nakawan, no, o pagnanakaw ng pundo ng taong bayan, ng ating gobyerno, para lang makinabang itong mga iba-ibang nagtatrabaho sa ating gobyerno, kagaya ng itong sa Senado, sa Congress, no, yung mababang kapulungan, at iba pang mga officials at empleyado diyan sa DPWH. Nakakalungkot mga kabayan, nakakagalit at nakakalungkot ang ganitong senaryo. So, dahil nga dito sa ganitong mga pangyayari, ang pinaka huling balita na natin ay yung pinaka bago para daw ito maiwasan yung ganitong pangyayari, kanila nang yung i-televise publicly yung itong BICAM meeting para kumbaga alam ng tao kung paano ginagawa yung BICAM
hearing or meeting, alam ng lahat, no, alam ng lahat ng miyembro ng House of Representatives at saka ng Senado, no, itong mga mambabatas natin, mga kababayan. So ganoon din po yung taong bayan, para maiwasan po daw yung mga nakawan dito. So yan po, mga kababayan, ang 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 nangyayari, no, sa pagsusubaybay po natin ng investigation dito sa flood control anomalies. I hope naman na someday, dahil dito sa yung mga development na magkakaroon ng televised bicameral hearing or meeting para sa BICAM, masolusyon na ang problema ito ng nakawan. Okay po, mga kababayan. So ngayon, gaya ng sinabi ko, yung pinaka-latest po ngayon, update ng investigation, nagkaroon na po ng mga kababayan ng mga arrest, yung ibang empleyado ng DPWH, matataas na opisyal at saka mga empleyado. Nagkaroon na po ng arrest yung mga NBI sa iba't ibang lugar. At ang susunod daw po, mga kababayan, ito ng mga sangkot na senador at saka kung mga congressmen diyan sa House of Representatives ang isusunod. At ang sabi nga din ng ICI, na Independent Commission na nag-iimbestiga po dito, na create ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., with the coordination din po dito sa Ombudsman at saka Sangguniang Bayan. Ang susunod daw dito bago mag December 15 ito ng mga mambabatas natin na sangkot din sa nakawang ito, mga kababayan. So masaya po, mga kababayan, kung itong mga involved na mga mambabatas natin ay makulong po ang mga ito para sa hustisya ng mamamayan at ng ating gobyerno, mga kababayan. So yan, so siguro pag nangyari po ito na arrest ng mga mambabatas na sangkot din dito, ay siguro po maraming Pilipino ang masaya ngayong Pasko, mga kababayan. So yan, dahil ito po ay atin pong napag-diskusyonan o napag-usapan ang isyong ito ng scandal sa flood control, mag-ano pa rin po ako, mga kabayan, sa susunod pong vlog. Akin pong i-share sa inyo yung information kung nakakaroon na rin po ng ng arrest o nag-issue na ng arrest ating Sandigan Bayan dito sa mga mambabatas natin na in-involve po ng mga resource persons, kagaya ni Diskaya, yung mag-asawa, si Bryce, si Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, lalo na po yung mga ibinulgar, mga kabayan, itong si Yusek, no? Yusek Bernardo, na mga senators at saka mga congressman po, mga kababayan. So dahil po dyan ay
atin pong aabangan po yan sa susunod ko pong vlog. Akin po itong isi-share po sa inyo. So hanggang dito na lang po mga kababayan ang aking vlog para sa sa flood control scam na ito. Magandang araw po sa inyo at maraming salamat sa inyong panonood.